Buntis na ang anak mo, dinadala mo pa siya rito para magbenta ng tubig. Alam mo ba na labag ito sa batas? Sige, gusto ko lang sanang magbenta ng tubig para makabili ng cellphone para sa kapatid mo. Pero buntis ka na pala. Salapi lang ang nasa isip mo, no? Sabihin mo. Sino ba talaga ang lalaking yun? Ikaw ang babae na inayos ni Mama para sa akin ngayong gabi. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko alam. Naku, basta na lang pinatulog. Walang pakinabang. Agyahin mo na yang sanggol na yan. Tanggalin mo. Hindi ipagbubuntis ko ang anak na ito. Walang sinumang makakasakit sa aking anak. Kung ipagbubuntis mo yung anak na yan, hindi ako maglalaan ng kahit piso. Para sa pagpapalaki sa kanya. Yuan, mabait ka ha. Dito ka lang umupo at maglaro ng Rubik's Cube. Pagbila ng ayos ka ni Mama. Pagbawas sa laro, pumunta ka sa convenience store at umupo doon. Tandaan, mag-ingat ka palagi. Ano pa ba? Huwag kang kukuha ng candy mula sa estranghero at huwag kang sasama sa kanila. Dito ka lang maghintay hanggang matapos ang shift ni Mama. Mabait na bata. Halika. Makinig ka. Papa. Naku, ang bata na to. Naglakas loob pang yakapin ang hita ni Boss Lou. Parang gusto niyang mamatay. Mali ang pagkakilala mo, bata. Umalis ka na at hanapin mo ang magulang mo. Nasa loob ang nanay ko, nagpa-part-time. Hindi ako makapasok. Iniwan ng bata sa labas, pumasok para kumita ng pera. Talagang pera lang ang nasa isip. Para sa tuition fee ko yon, masamang papa. Huwag mong sasabihin yan tungkol kay mommy. Yun ang nanay ko, ang ganda-ganda niya. Parang nakita ko na ang babaeng yon dati. Samahan mo siya rito habang naghihintay sa nanay niya. Sage. Kakaiba, kailan pa naging mabait si Boss Lou? Ang galing talaga ni Boss Lou. Boss Lou, ang husay mo talaga. Yung 100,000 na natalo ko ngayong gabi, i-transfer mo sa account ko. Kuripot, ang angka ninyong Lou, 10 henerasyon, isa lang ang lalaki. Sa'yo na halos mawawala. Paasaan pa ang pag-ipon mo ng maraming pera? At yung 1.5 milyon na utang mo dati, huwag mong kalimutang bayaran. Ang ganda ng babaeng yon. Siya, yon. Sabi ko, walang kwentang makipaglaro ng dart sa'yo. Panalo ka lang palagi. Kaya, subukan din kaya ng batang to? Itapon mo ito para sa akin. Kung mananalo ako, Viscount Lou, pwede bang pera ang ibigay mo sa akin? Hindi ko inakalang ganoon siyang maimbot sa kayamanan. Kung mananalo ka, isang tamaan, 10,000. Kung mananalo, ayos na ang tuition ni Yuan. Ang galing mo ngayon, Brother Zhao. Binata, ikaw na. Ikaw na. Naku, sa isang tira lang, natalo si Viscount Lou ng 30,000. Palagi siyang nananalo, mabuti nang magbayad siya ngayon. Ikaw muna ngayon, te. Kung matatalo pa ng 30,000, ibebenta ko na lang ang sarili ko. Hindi pa rin sasapat. Malalim na paghinga. Tutukan ang gitna ngayon na. Nakuha mo na. Isa pang round.
Naku, diretso sa gitna. Paano mo siya tinuruan, Viscount Lu? Isa pa. Di ako naniniwalang hindi ka pa matatalo. Isang dalagita lang. Ayos. May pambayad na sa tuition ni Yuan Yuan. Nanalo ako, Viscount Lu. 6 ang tama ko. 60,000 lahat. WeChat payment received. 60,000 piso. Salamat, Viscount Lu. May anak ka bang babae? Nagbibiro ka po, Viscount Lu. Hindi pa ako nag-aasawa. Paano magkakaroon ng anak? Alis na tayo. Ano? May gusto ka sa kanya? Shenxi, 60,000 sa isang araw. Ang galing mong magbenta ah. Nagkapakita lang ng katawan. Ina na nga. Wala bang hiya? Nagbebenta ako ng alak. Hindi ako nagnanakaw o nang haharang. Anong ikahihiya? Umalis ka dyan. Mabuting aso, di humaharang. Shenxi, ako'y tinawag mong aso. Abangan kita. Halika, hubarin niyo yung damit niya. Di ba nagpapakamalinis? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa nyo? Manager, Shenxi, nang akit ng kliyente habang nagbebenta ng alak. Sinisira ang pangalan ng club natin. Shenxi, naawa lang ako sa'yo noon, isang inang nag-iisa. Kaya binigyan kita ng trabaho. Hindi ko inakalang, isang babae kang walang modo sa buhay. Ang inang nag-iisa, walang modo sa buhay. Ang laki ng galit mo sa babae. Di ka ba ipinanganak ng babae? Binibigyan kita ng mukha, maniwala ka, isang salita ko lang. Paalisin ka agad at magugutom ka. Pero, balik tayo, gusto ko talaga ang mga babaeng katulad mo, na may anak na. Kung susunod ka sa akin, lahat ng inumin sa EIE Lounge, ipagbibili kita. Ano sa tingin mo? naku, si Shenxi, nanliligaw sa manager. Ang kapal ng mukha. Kaya pala maganda ang performance mo. May backer ka pala. Isuka mo ang kera. May asawa na ang manager. Alam niyang may asawa, pero pinatulan pa rin. Hindi mo ba alam? Bago pa siya graduate, nagkaanak na siya. Nabuntis ng hindi kasal. Para sa pera, anong hindi niya gagawin? Ang kapal talaga ng mukha. Ang ganyang tao, dapat paalisin na. Sinira ang reputasyon ng club namin. Ako. Dumating na si Boss Lu. Boss Lu, sakto ang dating mo. Si Shenxi, nanliligaw sa manager. Papaalisin na namin siya. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, ang waitress na ito, magulo ang personal na buhay. Nakikipagrelasyon ng hindi tama, ayon sa company rules. Dapat siyang tanggalin. Ang 600,000 na kinita niya ngayong gabi. Dapat ibigay niya lahat. Shenxi, ilang beses na ba kitang sinabihan? Walang saysay ang panliligaw mo sa akin. Matino akong tao. Wala akong ginawa. Shenxi, matapang ka pa. Maraming nakakita kanina. Yakap na yakap mo ang manager. Ayaw mong bitawan. May nagkakamali ba? Ako ang magpapatunay. Nakita ko rin. Parang kakagatin pa ang manager. Ganoon ba? Kailangan ko talaga ng pera. Pero hindi ako nanligaw. Siya ang may masamang balak sa akin. Ano ka ba? Ako ang may masamang balak sa iyo? Sino sa mga babae rito ang hindi mas maganda kaysa sa iyo? Kailangan ko bang magbalak ng masama sa iyo? Boss Lu, si Shenxi, nabuntis ng hindi kasal. May anak na siya. Huwag kang magpalinlang sa kanya. May anak siya. Boss Lu, ang babaeng ito, baka marami ng lalaking nakasama. Hindi nga alam kung sino ang ama ng bata. Dapat nga siyang iban. Ganoon ba? Handa ba kayong i-check ang thesis? Pag nakita ninyo ang footage, malalaman ninyo kung sino ang nagsisinungaling. Wala akong pakialam, pero ikaw, part-time lang. Anong karapatan mo para i-check ang CCTV? I check ang CA. Paalisin siya. Ipadala sa presinto. Hindi, Boss Lu, ako ang manager ng club na ito. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Baguhan ka ba? Hindi mo alam na lahat ng club sa buong Shenzhen ay pag-aari ni Boss Lu? Mali ako. Hindi mo lang Boss Lu. Umuwi na kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Salamat sa tulong mo ngayon. Ayoko lang talaga sa mga taong baliktad ang katotohanan. Inosente ka, syempre hindi ka dapat pagbintangan. Napakatalino mo talaga. Kaya pala ikaw ang boss. Boss Lu, kung wala ng ibang bagay, aalis na ako.
May nakalimutan ka ba? Ano? Yung gabi sa hotel, 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang unang nag-aya. Hanggang umaga tayo noon, hindi mo na ba naalala? Boss Lou, aksidente lang yon. Pasensya na, Aksidente. Boss Lou. Kayo ay napakayaman. Ako ay isang manggagawa lang. Kung hindi dahil sa aksidenteng yun, hindi tayo magkakilala. Hindi tayo magkakaugnay. At may anak ka pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi. Sobrang yaman at may kapangyarihan siya. Kung malaman niya, na si Yuan ang kanyang anak, tiyak na aagawan niya ako. Boss Lou. Patay na ang tatay ng bata. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Boss Lou, baka gusto ninyong investigahan? Ako, si Lucian, wala ka namang. Balak na maging ama. Nanay, kanina, nakita ko si Papa. Huwag kang magtawag na kung sino-sino bilang papa. Ang damo sa pundo ng papa mo. 2 metro na ang taas. Tara, uwi na tayo. Magkano ang kinita mo kagabi? Dali, ibigay mo sa akin. Nagtinda lang ako ng maliit. Ilan lang ang kikitain ko. Kung may kinita ka o wala, ipakita mo lang ang cellphone mo. Malalaman ko. Dali, ibigay mo ang cellphone mo. Mga 10 piso lang ang kinita ko kagabi. Kung wala kang pera, bakit ka kinakabahan? May tinatago ka ba? Para yon sa tuition Yuan. Ibalik mo sa akin. Anak, tingnan natin kung magkano ang pera sa cellphone niya. Naku, 600,000 pesos ang pera sa cellphone niya. 600,000. Dali, ay transfer mo yon. Lola, huwag mong saktan si nanay. Transfer. Umiyak ka ng umiyak. Araw-ara iyan ang alam mo. Sabi ko sa'yo, magandang kinabukasan ang darating sa inyong mag-ina. Ano na naman ang gusto mo? Sino ang pinagmumukhaan mo na masamang mukha? Nanay mo ako, sasaktan ba kita? Lumabas ka na, Mangwang. Ano ang gusto ninyo? Z, malaki ang swerte mo. Si Mangwang ay isang mataas na opisyal ng Lugroup. Hindi kanya inaayawan. Kahit may anak ka pa, handa pa siyang magbigay ng 300,000 bilang dot. Para pakasalan ka. Dapat kang matuwa. Ma, ang matandang lalaking ito, 3 asawa na ang pinagbuhatan niya ng kamay. Gusto mo akong pakasal sa kanya? Akala ko, mas gusto mo lang ang lalaki kaysa babae. Hindi ko inakala, wala ka talagang. Itinuturing na anak. Ano naman kung nananakit ng asawa kapag hindi sumusunod ang babae? Kailangan turuan. Huwag kang mag-alala, ganoon kaganda. Paano ko sasaktan? Alagaan kitang mabuti, alagaan kita. Bitiwan mo ako. Panaginip. Mamatay man ako, hindi kita pakakasalan. Ang tigas nito, baka hindi maibigay. Ang babae, kapag natulog na, magiging mahinahon na. Sige, pagkatapos matulog, hindi ka na makakalayo sa akin. Ano ang gusto ninyo? Anak, dalhin mo ang ate mo sa silitulugan. Ate, para sa pangarap kong negosyo, isakripisyo mo na. Masamang tao, bitiwan mo si Mommy. Huwag mong galawin si Yuan. Inaalala mo pa siya? Alalahanin mo ang sarili mo. Yuan. Kapag may panganib, tawagan mo si Tito. Daday, tulungan mo si Mommy. Ang personal mong numero, hindi mo binibigay sa estranghero. Sino ito? Daday, tulungan mo si Mommy. Mali ang tinawagan mo, anak. Hindi ako daddy mo. Daday, huwag mong ibaba ang telepono. Tulungan mo si Mommy. Baka naman ang nanay ng maliit na bata ay talagang nasa panganib. Saan ka nakatira, maliit? Sa bahay ni Yuan, may maliit na party. Walang kwenta. Tumatawag pala ng palihim. Tatawag ka pa ba? Kung nagbuntis ang babaeng iyon, 5 taon na ang nakalipas. Gayon nakalaki ang bata. Baka naman talaga ang aking apo. Bilis, lalaki, sumaklolo ka. Hindi naman siguro ganoon ka pangyayari. Boss Lou, tignan mo, ang talagang kamukha ng anak mo. Kamukha mo noong bata ka pa. Hindi ba talaga yon sa gabi 5 taon na ang nakalipas? Dali, sumaklolo tayo.
Boss Lou, bakit ka nandito? Sa aming lugar na ganito? Saan nakatira ang maliit na to? Igilan mo ang kakulitan. Dalhin mo na si Boss Lou. Alam mo ba kung kaninong anak to? Apo siya ng bilyon-bilyong korporasyon. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan? Boss Lou, ako ang maghahatid sa inyo, dito po. Huwag kayong lumapit. Ang tapang mo ah. Ngayon, tuturuan kitang magpakabait. Huwag ka nang umasa. Bakit siya biglang nandito? Gusto mong mamatay? Huwag kang matakot, ako to. Nanay, Mabait si Yuan. Ligtas na tayo. Ikaw pala ang lalaki ng walang kwentang tu. Nangupahan lang ng ilang bodyguard, tapang-tapang ka na sa harap ko. Nagmamagaling ka pa. Makinig ka sa akin. Hindi ako si Shen Chansi, na basta-basta na lang. Alam mo ba kung sino yon? Bayaw ko, executive ng Lu Group. Ikaw, ngayon din, lumuhod ka at mag-ukit ng 50 ulo. Apos na yon. Ang Lu Group, trilyon ang halaga ng korporasyong yon. Kung inaway mo ang pamilya namin, tapos ka na. Bitawan mo. Boss Lou, wala akong kinalaman sa kanila. Kuya Wang, mali ka siguro. Hindi ba siya ang lalaki ni Shensi? Paano naging si Boss Lu, ang pinuno ng Lu Group? Tama. Kuya Wang, mali ka talaga. Tumahimik ka. Paano ako magkakamali? Lumuhod ka na at magmakaawa kay Boss Lou. Papatawarin kayo. Impossible. Kuya Wang, nagbibiro ka lang. Yan sigurado. Ano ba ang estado ninyo? Nangahas pa kayong saktan ang asawa at anak na babae ng Lu Group. Ang asawa at anak na babae. Boss Lou, wala akong koneksyon sa kanya. Pakiusap, patawarin mo kami. Palayasin sa Shenzhen. Ay blacklist sa buong industriya. Boss Lou. Lagi ba nilang ginaganyan ka? Z, pamilya mo kami ah. sila yon. Gusto nilang ipagbili kami ni Mommy at sinaktan pa si Momay. Zhao Yuan. Bayaran nila ng 100 beses. Opo. Z. Nanay, Doktor, bakit siya biglang himatayin? Mahina talaga ang katawan ng pasyente at marami pang sugat. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Nanay, gising ka na. Si Yuan Yuan ay anak natin, di ba? Bakit mo ako niloloko? Anak mo siya. Nagsinungaling ako. Dahil natatakot akong kunin mo siya. Kasalanan ko na nadamay si Yuan sa hirap. Kakagising mo lang saan ka pupunta. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho sa club, half day na akong absent. Kung di ako pupunta, mababawasan ang sahod. Kailangan kong kumita para hindi mo makuha si Yuan. Walang kukuha ng anak mo. Mag-resign ka sa trabaho. Huwag mong isipin ang pera. Ako, Nagising na rin ang manugang ko. May dala akong sinabawang si cucumber na ako mismo ang nagluto. Ang putla ng mukha mo, kain ka para lumakas. hindi na kailangan. Paumanhin po, paumanhin. Ang damit na ito ay huling likha ng isang kilalang disenyador sa bansa. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. At ito pa ang paborito ko. 10 milyon, paano ko ibabayad yan? Lola, magtatrabaho ako ng mabuti. Para mabayaran ko po kayo. Lola, hindi sinasadya ni Mama, huwag po kayong magalit sa kanya. Anak, paano ako magagalit sa mommy mo? Isang damit lang yan. Ngayon, ayaw ko na sa damit na yan. Pag-uwi, papalitan ko na yan. Salamat po, Lola. Pasensya na po sa abala. Mabait na bata, dito ka na sa amin titira. Hayaan mong bawiin ng loko-lokong ito ang pagkakamali niya sa inyo ng anak mo. Hindi na kailangan. Lola, marami na po ako. Naabala sa inyo. Pamilya tayo, huwag mong sabihin yan. Ingatan mo ng mabuti si Z at ang bata. Kapag pumayat sila kahit konti, ikaw ang pananagutan. Yehey, may daddy na ako. Wala nang magsasabi sa akin na. Ampon ako. Ma. Alam ko.
Dahil sa bata, kailangan niyang panagutan tayo. Siguro ayaw na ayaw niya sa akin. Daday, ang laki ng bahay niyo. Bahay mo na rin ito mula ngayon, Yuan. Gusto mo ba, Yuan? Gusto po. Maligayang pagdating sa bahay, Madam. Z, halika rito. Ito ang unang pagbisita ninyo sa aming pamilya, Lu. May mga handog akong inihanda para sa inyo. 8,880,000 pisong cash, 10 masyon sa tabi ng ilog, 1,000 kilos na ginto, 20 luchurikal na nagkakahalaga ng 10 milyon. Biglaan lang ito pa lang ang naipon ko. Gusto ninyo ba? Lola, napakamahal ng mga ito. Hindi namin matatanggap. Lola, hindi namin pwedeng tanggapin ang mga ito. Ano ba ang halaga ng mga ito? Kayo ay bahagi na ng pamilya, Lu. May ilang mansyon at ilang luchurikar, hindi ba't dapat lang yan? Salamat po, Lola. Mas mabuti naman. Halika, dalhin ko kayo sa isang magandang lugar. Z, Yuan. Ang mall na ito ay pag-ari ng pamilya Lu. Kunin ninyo ang anumang magustuhan ninyo. Talaga ba, Lola? Ang bait ninyo, Lola. Huwag nang pumili, sa'yo na ang lahat ng magustuhan mo. Momay, gusto ko lahat ng mga damit na ito. Hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Huwag nang pumili, sa'yo na lahat. Charge it. Wow, gusto ko lahat ng mga laruan na ito. Charge it. Ipak lahat. Charge it. Lola, saan po natin ilalagay ang mga ito? Mga gamit ng apo ninyo. Dalhin sa kwarto ng prinsesa. Ang mga gamit ni Madam, dalhi sa kwarto ni Ginoo. Sige. Naku. Makikisama sa kwarto ni Yuan. Napakahiya nito. Lola, baka sa aking kwarto na lang po. Ano ang sayo sa kanya? Ang kwarto ni Cheng Yuan. Ay hindi ba't kwarto mo rin? Sa hinaharap, magkasama kayo matutulog. Magkasamang matutulog. Siyempre, napakahina ng pangangatawan mo. Kailangan mong may kasamang mag-aalaga sa iyo. Ang batang ito, buong araw, puno ng lakas. Dapat siya ang mag-alaga sa iyo. Nanay, mahina ang tulog ko at palagi akong busy, baka makaabala ako sa kanya. Mas mahalaga pa ba ang trabaho kaysa sa asawa? Sapat na ang yaman ng pamilya Lu. Hindi mo na kailangan na magpakahirap pa. Z, kung hindi siya maayos mag-alaga sa iyo, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kitang disiplinahin siya. Kung may anumang hindi pagkakaunawaan, matutulungan ng pagtulog na magkasama. Yuan, sumama ka sa lola. Naku, bakit napakainit nito? May sasabihin ako sa'yo. Si Yuan ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lu. Ayokong lumaki siya sa isang single-parent family. Kaya magpakasal tayo sa isang kontrata. Alam kong kailangan mo ng pera. Bibigyan kita ng 500,000 bawat buwan, pero ang kondisyon ay, ikaw at si Yuan ay dapat manatili sa bahay ng mga Lu. Ang malusog na pamilya na may parehong magulang. Talagang mas mabuti para sa paglaki ng bata. Maaari bang makapasok agad si Yuan sa elementarya? Hindi pa siya nakapag-kindergarten. Ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa club ay, Huwag kang mag-alala tungkol dito, ayusin ko ito agad. Ganina, sinabi mo nagtatrabaho ka dahil. ano? Matulog ka na. Ayusin ko ang ilang mga dokumento. Magpahinga ka ng maaga. Shenzi, natutulog siya kasama mo. Para lang kayo anyuan. Hindi magkakagusto sa'yo si Lu Cheng Yuan. Kumain ka ng marami, Yuan. Hoy, Shenzi, absent ka na noong mga nakaraang araw. Kung hindi ka pa rin pupunta ngayon, huwag kang umasa makakuha ng kahit piso sa sweldo mo ngayong buwan. sige, pupunta na ako agad.
Anong nangyari? Kailangan ko munang pumasok sa trabaho. Ikaw na ang bahala kayo anyuan. Hindi ba't pinag-resign na kita? Responsibilidad mo ang bata. Maghihiwalay din tayo balang araw. Ito ang trabaho ko. Aalis na ako. Akala ko ba nagmamadali na siyang makipaghiwalay sa akin? Daday, pupunta ba tayo sa pinagtatrabahuhan ni Mommy? Hala, hindi ba't ito ang campus beauty ng Jiang University? Bakit ka nagtatrabaho sa club? Deti, ikaw ang number 1 sa department natin. Tara mga kaklase, tingnan ninyo kung sino ito. Ang diyosa at academic achiever ng school natin. Ay nagtatrabaho pala bilang tagadala ng inumin. Hala, si Shen, ang campus beauty. Dito pala nagtatrabaho ngayon. Ara, uminom ka kasama ng dati mong kaklase. Pasensya na. Nagbibenta lang ako ng alak, hindi ako maalalay sa pag-inom. Sa school pa lang ay plastic na. Ngayon nagbibenta na ng alak. Nagpapakasanto pa rin. Isang karangalan na umalalay ka sa pag-inom. Shenzi, hindi mo ako binigyan ng mukha ng dati kong kaklase. Mag-ingat ka, i-report kita. Sinabi ko na, hindi ako sumasama sa inuman. Kung gusto niyong magreklamo, kayo na ang gumawa. Bumalik ka rito. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Masasamang tao. Huwag ninyong aapihin ang Mommy ko. Maliit na babae ka, nang away ka pa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Yuan Yuan ay hindi anak sa labas. Eh di tawagin mo ang kanyang ama para makita namin. Tawagin mo, tawagin mo, tawagin mo nga. Ano nang ingay-ingay dyan? MS Xiao, biro mo, isang bihirang panauhin. Manager, ang sungit ng empleyado ninyo ah. Shenzi, mag-apologize ka agad kay MS Xiao. Mamaya, darating si Boss Lu, ang tunay na may-ari sa likod ng club natin, para mag-inspeksyon. Huwag kang magdulot ng gulo. Huwag ninyong aapihin ang Mommy ko. Kung hindi, tatawagin ko ang daddy ko para kayo ay pagbantaan. Maliit na babae ka. Eh di tawagin mo nga ang daddy mo para makita namin. Zuk Xiaolan. Hawakan ninyo ang tao para sa akin. Masamang tita. Huwag mong aapihin si Mommy. Yuan Yuan, puntahan mo agad si daddy. Bilisan mo. Gusto mong umalis. Shenzi, mabait akong tao. Basta magluhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, maaari kong isipin na. Walang nangyari. Wala akong ginawang mali. Bakit ako pa ang mag-apologize? Shenzi, tumigil ka na. Darating na si Boss Lu, kung maapektuhan ang kanyang impresyon sa club at hindi na tayo pag-iinvestan. Kaya mo bang panagutan? Galit na siya sa akin. Kung makikita ni Lu Chenyuan, ang kahabag-habag kong itsura, baka lalo niya akong hindi pahalagahan. Paumanhin. Sinabi ko, magluhod at humingi ng tawad. Bitawan ninyo ako. Hindi ako luluhod. Ganoon ba? Sino ang may lakas ng loob na paluhurin at patawarin ang taong akin? Ayos ka lang ba? Daday, saang umapi kay Mommy. Ikaw ang masamang lalaki ni Shenzi, tama ba? Nangahas kang manakit sa akin. Tuloy lang. Sampalin mo siya hanggang sa magdugo ang bibig. Hindi kita palalampasin. Yehey, tinakbo ang masasamang tao. Boss Lu, Hindi mo pinoprotektahan ang sarili mong empleyado. Sa labas ka pa kumampi. Paumanhin, nagkamali ako, Boss Lu. Talagang hindi ko alam. si Miss Shen ang iyong asawa. Napakagulo. Wala na ring saysay na manatili rito. Isara ang tindahan. Mali na ako, Boss Lu. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mali na ako. Boss Lu, mali talaga ako. Tapos na. Nakasara na ang club, magpagaling ka muna ng maayos. Kapag gumaling ka na, kahit ano nang gawin mo, basa ka ng basa. Maligo ka na. Tutuyuin ko ang buhok mo. Ako na lang.
Kapag hindi tuyo ang buhok, baka magkasakit ka palalo. Ano nang pinagtatawanan mo? Ano nang nakakatawa? Bakit siya napakalapit? Sino? Sabi ni Lola, nilamig ang binibini. Kaya ipinadala niya ang warming oil. Binibini, Ginoo, espesyal na bilin ni Lola. Ang warming oil na ito, dapat ipahid sa buong katawan, para maging epektibo. Buong katawan. Ate Liu, baka pwede ikaw na lang ang pumasok at magpahid para sa akin. Ginoo, espesyal na bilin ni Lola, ang warming oil na ito. Dapat ikaw mismo, Ginoo, ang magpahid sa binibini. Sabi ni Lola. Dapat gampanan mo ang tungkulin ng isang asawa. Asawa. Sa puso niya. Hindi niya rin ako itinuturing na asawa, di ba? Sige, alam ko na. Tandaan mo, Ginoo, ang likod at dibdib. Ang pinakamadaling lamigin, dapat talagang pagtuunan ng pansin ang pagpapahid. Baka ako na lang. Sabi ni Ate Liu, dapat sa buong katawan nito, ako na. Pero, Walang pero. Kung hindi ka gagalaw, hubarin na kita. ako na ang maghubad. Relax ka lang. Sa simula medyo malamig pero mainit din agad. Tiisin mo na lang. Ano nang ginagawa mo? Sabi ni Ate Liu. Dapat ipahid ang oil na ito sa buong katawan. Kaya lahat to dapat mapahiran. Ako na lang ang gagawa. Hindi pwede. Ipipikit ko ang mga mata ko. Kung nakapikit ang mga mata mo, paano mo malalaman kung saan mo ilalagay? Bilisan mo. Kung hindi lang massage ang mangyayari. Sige, bilisan mo na lang. Hindi pa ba tapos? Momay, gusto kong matulog kasama mo. Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Pupunta muna ako sa study room para ayusin ang mga dokumento. Magpahinga ka muna. Shenzi, kontrata lang talaga ang kasal ninyo. Dahil lang kayo anyuan kaya. Siya mabait sa iyo. Plano kong magdaos ng isang handaan para sa pagkilala. Para malaman ng lahat. Na si Yuan Yuan ay anak ko, si Lo Cheng Yuan. Gusto mong ipahayag ang kanyang pagiging madam. Hindi siya saktan ng sinuman. Nakakadaldal ka. Lalaking halatang may gusto pero ayaw aminin, puro salita lang. Paano kung magugustuhan ng isang babaeng pera lang ang habol? Hindi mo dapat iniisip yan, ang sweldo mo ay 100 kada buwan. Gawin mo lang ang mga ipinagagawa ko sa'yo. Opo, Narinig mo na ba? Parang may inihahanda ng lihim ang iyong master na handaan. Siyempre naman, sabi nila, napakagandyoso. Lahat ng mahalagang tao sa Shenzhen. Ay dadalo, anong klaseng handaan kaya yon? Di ba halata? 30 anyos na rin ang iyong master. Tiyak naghahanda na siya ng kasal. Kasal? Kaninong dalaga? Sa estado ng ating iyong master, tiyak na. Isang dalaga mula sa napakayamang pamilya. Paano naman si Miss Shen? Anong magagawa niya? Ang pag-aanak kay Miss Yuan Yuan ay malaking biyena na para sa kanya. Ano pa ang gusto niya? Ano ang pinagsasasabi ninyo? Mga tsismosa. Ayaw na ba ninyong magtrabaho sa pamilya Lu? Madam. Inutusan kayo ng iyong master na dalhin si Miss Yuan Yuan sa function hall ng pamilya Lu. CJ, Sa handaang ito ni Master Lu, inimbitahan niya ang lahat ng mayayamang dalaga. Ang Shencheng. Tiyak pipili siya ng isa para maging nobya. Medyo maganda naman ako. Kung mapapansin ako ni Master Lu,
Ang pamilya Lee ay tataas ang antas. Hoy, sino yang pulubi? May dala pang bata para makipag-agawan kay Master Lu. Huwag ninyong sasabihin ang ganyan sa nanay ko. Ay, mukhang galit ang batang ito. Mali ba ang sinabi ko? Tingnan mo naman ang sarili mo. Anong estado mo? Ang handaan ni Master Lu, kayo bang mga hamak? Ay makakadalo. Ang handaan ng tatay ko, kami ni Mama. Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Tatay, ang tatay mo ay si Master Lu. Talagang mag-ina. Ang bilis ninyong kumilala ng katay, sariling tatay hindi kinikilala. Ang kapal ng mukha. Anong karapatan mong sabihin ang anak ko? Ano naman kung sabihin kayo? Dalawang hamak na nangangarap. Assistant Zhao, dakpin ninyo sila, naglakas loob mang-akit kay Master Lu. Dapat nga silang paalisin. Wala na kayong pag-asa. Tao, dalhin siya. Assistant Zhao, mali ka, sinabi kong dakpin sila. Naglakas loob kayong apihin ang asawa at anak na babae ng pamilya Lu. Gusto ninyong mamatay. Asawa, anak na babae. Dalhin siya. Huwag na magpakita kay Master Lu Kalanman. Mali ako, pasensya. Assistant Zhao, patawarin ninyo ako. Asawa, anak na babae. Handaan naman sila ng eksakto sa alas 5, kalidawa. Pwede kayong maglibot-libot, pero huwag kayong lalayo. Salamat. Salamat, Tito Zhao. Bakit kayo nagiging formal? May gagawin ako. Alis muna ako. Ayos ka lang ba, Yuan? Talagang ang pamilya Lu, kahit ang bulwagan ng handaan. Ay napakaganda. Siyempre. Shenzi. Bakit nandito na naman siya? Parang multo, baka naman. Hindi na siya tinanggap sa club, kaya nagkatulong na lang sa pamilya Lu. Sino siya? Siya. Siya ang bida sa aming paaralan, matalinong estudyante pero nabuntis ng hindi kasal. Siguro ngayon, katulong na siya sa pamilya Lu. Kung hindi, wala siyang karapatang narito. Ang kapal ng mukha. Isang katulong, nagdala pa ng anak sa handaan para makikain lang. Shenzi. Zuxia Olan, bakit ka nandito? Siyempre nandito ako, bisita ako rito, ikaw. Kung hindi ka katulong sa pamilya Lu, Wala ka ring karapatang narito. Umalis ka, ayaw kong makipagtalo sa isang tanga. Hindi ako alis, ano nang magagawa mo? Shenzi, marumi ang sahig. Linisan mo agad. baka ereklamo kita kay Boss Lu. Ano na karapatan mo utusan ako? Dahil asawa ko ang head ng YAR, mas mataas ang estado ko sa'yo ng libu-libo. Mas mataas ang estado ko sa'yo ng libu-libo. Shenzi, huminto ka. Awe, tingnan mo, kahit ang katulong sa luz ay hindi na ako pinapansin. Kahit ang katulong sa luz ay hindi na ako pinapansin. Inutusan kitang linisin ang sahig. Yumuko ka at humingi ng tawad sa girlfriend ko. Huwag kang mangarap. Huwag kayong mangarap. Mga masasamang tao, hindi kayo karapat dapat utusan ang nanay ko. Ikaw, maliit na babae, nangahas ka pang magmura sa akin. Ito, ang singsing ni Boss Lu. Ayon sa internal na balita, ibinigay ni Boss Lu ang singsing niya sa kanyang asawa. Baka siya ang asawa ng pamilya Lu? Pinagtatanggol mo ang masamang tita, masama ka rin. Mali ang akala mo, Young Miss. Hindi ako masamang tao. Esensya na po, MRS. Hindi ko kayo nakilala kanina. Away, nagkakamali ka ba? Si Boss Lu ang pinakamayaman sa Shenzhen. Ang tunay na paborito ng langit. Paano siya magkakagusto sa ganyang klase? Hindi ba ito ang singsing ni Boss Lu? Baka, ang magnanakaw ay si Shenzi. Sinasabi nilang may magnanakaw. Baka nga si Shenzi. Isipin mo kung tunay siyang asawa. Maggadamit ba siya ng ganyang simple? Sig. Nagnakaw ka ng singsing ni Boss Lu at nagpanggap bilang kanyang asawa. Ang lakas ng loob mo. Shenzi, hindi mo inaasahan to, di ba? Nahuli kita. Magnanakaw. Zuxia Olan, huwag kang magsinungaling. Hindi magnanakaw ang nanay ko. Sabihin mo, saan galing ang singsing mo? Hindi mo sasabihing regalo sa'yo ni Boss Lu, di ba? Ito nga ay regalo sa akin ni Boss Lu. Anong klase ka? Dapat gumawa ka ng kapanipaniwalang dahilan. Noong college, pinatalsi ka dahil nabuntis ng hindi kasal. Ngayon, hindi lang dala ang anak sa reception para makikain. Nagnakaw ka pa ng gamit ni Boss Lu. Dapat sa'yo. Hindi ka dapat narito. Palayasin. Away, kunin natin ang singsing ni Boss Lu. Baka pabigyan tayo ng reward ni Boss Lu. Ano ba ang gusto mo? Ayaw ng simpleng usapan. Gusto mo ng gulo.
Ibalik mo sa akin yan. Sa'yo ba yan? Karapatan mo ba? Ibalik mo na yung gamit ng nanay ko. Yuan, halika rito. Huwag niyo galawin ang anak ko. Huwag ko na ang singsing. Ibalik niyo sa akin si Yuan. Gusto mo palayain namin anak mo. Madali lang. Lumuhod ka, magmano, at aminin mong ninakaw mo ang singsing. Tama, di ba? Sulit na deal yan. Nanay, tinuruan mo ako huwag luluhod sa masasamang tao. Ayaw mo luhod? E di anak mo na lang ang magsorry. Kasuo, medyo magaspang kasi ako gumalaw. Kung pipilitin kong lumuhod, itong maliliit niyang braso at binti, baka mabali yan. Sa akin niyo ilabas? Bakit niyo inaapi ang bata? Ano ba yan? Di ba yan ang anak mo sa labas? Anak sa pagdadalaga. Di karapat dapat mabuhay sa mundo ang mga anak sa labas. Sabi nila noon, nagbenta ka pa sa club para sa anak mong to. Ang galing ng pagmamahal ng isang ina. Hindi anak sa labas si Yuan. May tatay si Yuan. Ha? Di mo sasabihing si Boss Lu ang tatay niya. Yan ba ang itinuro ng nanay mo? Magsinungaling sa labas. Si Lacheng Yuan ang tatay ko. Nababaliw na tong bata. Gustong maging tatay si Boss Lu. Luluhod ka o hindi? Luluhod ako. Luluhod na ako. Pakawalan niyo na ang anak ko. Sino ang nagpapaluhod sa taong akin? Yuan. Huwag kang matakot. Tatay, Ikaw na naman. Noong wala ang asawa ko, nakalusot ka. Ngayon, Hindi na kita palalampasin. Asawa mo siya. Hindi. Awi, bakit ka natatakot? Ikaw ang head ng LAR, ng Lu Corporation. Kayang-kaya mo tong hamak na tao. Parang kending kinain lang yan. Tumigil ka. Sinampal ako ni Kianwei. Ano ba ang kinakatakot mo? Mga bodyguard lang naman ang dala niya. Ano nang magagawa niyan? Tang. Boss Lu, hindi ko naman talaga kilala yung babae na yan. Hindi rin naman ako ang lalaki niya. Mali ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Lu, ikaw pala ang Ginoong Lu. Hindi kami close. Kanina nang hinahawakan mo ang anak ko. Iyan mo. Ginoong Lu, hindi ko alam na ito pala ang misis at anak ninyo. Patawarin mo na ako. Si Shensi, tunay pala siyang misis. Zawiwan. Kianwei, tinanggal ka na. Umalis ka sa Shencheng ngayon din. At blacklisted ka sa buong industriya. Inosente ako, Ginoong Lu. Mali ako. Talagang mali ako. Ginoong Lu, mali ako. Wala akong kinalaman dito. Siya lahat. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Huwag mong gawin yan, mahal. Huwag mong isisi lahat sa akin. Sinong mahal mo? Close ba tayo? Umalis ka. Ikaw, malas. Mga tauhan, itapon niyo sila. Ginoong Lu, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Sa akin ka ba dapat humingi ng tawad? Shensi, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat sinabing nag-drop out ka at nagtrabaho sa club para sa anak. Mali ako. Pakiusap, dahil dati tayong mag-roommate. Makiusap ka kay Ginoong Lu. Patawarin mo na ako. Z. Pumunta siya sa club para pala kay Yuan. At nag-drop out dahil sa aksidenteng yon. Talagang nagkamali ako sa kanya. Sa tingin ko, hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang. Roommate. Noong college, lagi mo akong inaapi. Kumakalat ka ng chismis tungkol sa akin. Kanina sa party, hinamak mo pa kami ng anak ko. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mong masabi ng ganyan? Dalhin niyo na. Mali ako. Patawarin mo ako. Ginoong Lu. Paumanhin. Abala ko nitong mga nakaraang araw sa paghahanda ng party para sa'yo. Hindi ko nasabi ng maayos. Para sa akin talaga to. Ito ang espesyal na pagkilala party na inihanda ko para sa inyo. Para ipakilala sa lahat. Si Yuan ang anak ng pamilya Lu. Totoo palang anak niya si Ginoong Lu. Sabi nila ayaw ni Ginoong Lu sa babae. Mukhang dahil sa anak niya kaya iba ang tingin niya rito. Totoo nga, ang mga Lu ay bihira magkaroon ng mga anak. Ang babaeng ito ay maaaring maging tagapagmana ng pamilya Lu sa hinaharap. Sa pagiging tagapagmana, kahit hindi siya pakasalan ni Ginoong Lu, tiyak na maginhawa ang buhay niya. Ito ang tinatawag na inang pinagpala ng anak. Si Yuan ang aking anak. At si Shenzi ang tunay at kinikilalang kabisera ng pamilya Lu. Sino mang manghamak kay Shenzi ay manghamak sa akin, si Lo Yuan. Ginoong Lu, ang piging ba ay talagang. Para sa akin at kayo anyuan. Ginoong Lu, dumating na ang binibini. Pinapapunta ka niya upang sunduin siya. Ganun pa rin ang ugali niya. Muna, ipaubaya muna natin si Yuan sa katulong. Samahan mo si Ate Liu para magpalit ng damit.
Ang damit na yon ay bagay sa kanya. Halika na. Kabisera, isasama kita para magpalit ng damit. Anong ginagawa ng batang iyon? Bakit ang tagal? Ito siguro ang tunay na tao. Gustong pakasalan ni Lo Ching Yuan. Sa kanyang puso. Ako ay nanay lang ni Yuan Yuan. Talagang sila ang para sa isa't isa. Kahit gaano ko kamahal si Yuan Yuan. Panahon na para umalis. Momay. Mommy, ang ganda-ganda mo. Yuan Yuan kung sakaling. Maghiwalay ang nanay at tatay mo. Sino ang gusto mong samahan, nanay o tatay? Mabait si Daddy sa atin, bakit tayo? Maghihiwalay kay Daddy? Nagbibiro lang ako. Huwag kang umiyak. Tayo ay pamilya. At magkakasama tayo magpakailanman. Kung sumama si Yuan Yuan sa akin, baka hindi pa siya makapag-aral. Mas mabuti na siyang manatili sa kanyang tunay na ama. Ano ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tawagin ko ang pribadong doktor? Ayos lang ako. Halika na, magsisimula na ang piging. Tara na. Isasama ko kayo sa bulwagan ng piging. Ang ganda talaga niya. At sakto, pareho pa ang suot namin. Sabi nga nila, kapag hindi mo ikinumpara, hindi mo malalaman. Kapag parehong damit ang suot ng iba't ibang tao. Iba talaga ang dating. Nga. Mas maganda ang mangyayari. May tuturing na prinsesa na Shencheng si MS Shen. Napakataas ng kanyang katayuan. Lahat ng suot niya. Pambihira at ayaw na ayaw niya. Kapag may kapareho ng damit, kung hikaw at kwintas lang, okay pa. Pero patigon, kaya galit si MS Shen. Naalala ko, may isang beses, na may kapareho siya ng suot. Nagalit si MS Shen ng harapan. Muntik pang magkitaan. Ang eksena noon, Siguro, magpapalit na lang ako ng damit. Bakit? May mas bagay dito kaysa sa akin. may self-awareness din pala si Shenzi. Sayang lang, huli na. Nga. Nakita na ni MS Shen. Umasa pang makakatakbo. Panaginip. Mamaya, may magkakitaan. Kayong mga ito, nagtuturo sa akin. Makinig kayong lahat. Ang damit ni Z, ako ang nagpasadya nito para sa kanya. Kapag narinig ko pang nagsismisan kayo. Huwag ninyong asahan na makakapagsalita pa kayo ngayon. Opo, opo. Ikaw si Yuan Yuan, di ba? Ang cute mo. Kapag wala na ako, sana mabuti siya kayo anyuan. Para mapanatag ako. Mabuti ka kayo anyuan sa hinaharap, di ba? Siyempre, para siyang tunay kong anak. Talagang dinawala ang ganda. Dating campus beauty ng Jiang University. Mas bagay pa sa'yo ang damit na to kaysa sa akin. Sobra naman po. Di ko kayo matatapatan. Nag-drop ako noon. Bagay na bagay kayo ni Lu Cheng Yuan. Sa hinaharap, ituwing mo si Yuan Yuan. Na parang tunay mong anak, pwede ba? Mali, ata ang pagkakaintindi mo. Ano ang ibig mong sabihin? Magpapakilala ako. Ako si Lu Ziwen. Ako ang tunay na kapatid ni Cheng Yuan. Papasensya na ako. Kakagaling ko lang sa abroad, okay lang kung di mo ako kilala. Pero, manugang ko, mukhang nagseselos ka. Wala akong. Kaya ang party ngayong araw. Ay talagang para sa inyong dalawa ni Yuan Yuan. Ang party ngayong araw ay para ipahayag sa lahat. Siya ay ang tunay kong anak na babae
Shen Yuan ang magiging tanging tagapagmana ng pamilya Lu. At si Shen Zi ay ang aking asawa. Ang tanging babaeng pinuno ng pamilya Lu. Kung may magpapakita ng kawalang galang sa kanya, ay kalaban na ng aming pamilya. Huwag kayong mag-alala, ang party na ito ni Ginoong Lu. Sa ibabaw ay para kilalanin si Binibining Yuan ngunit sa totoo ay para patunayan ang iyong pagkatao. Gusto ka talaga ng amo, ayaw lang aminin. Kung marami ka pang sasabihin, mawawala ang bonus mo. Huwag ninyo akong pagtripan. Ang kapatid kong ito, pareho pa rin. Hindi marunong magsalita. Huwag kang mag-alala, G. Matagal na kaming magkapatid, hindi pa siya. Nagpakita ng ganitong pagmamahal sa akin. 8. Parang gusto ko na talaga siya. Putang ina, sinira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Huwag mo akong patayin, may hawak akong siketo mo. Kapag nakita kita ulit, babatuhin kita. Shenzi, ikaw ang nagpawala sa lahat ng meron ako. Hindi kita palalampasin. Ang gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Nakita kitang abala, dinalhan kita ng pagkain. Anong nangyari? Wala, naapakan ko lang. Hayaan mo na ang mga gawaing bahay sa mga katulong. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Baka gusto mong uminom muna ng sabaw. Bakit hindi mo ininom? Ito na ang merienda ko. Gusto kong bigyan si Yuan ng kapatid. Sandali. Sabi ng doktor, kailangan ko pang magpagaling ng 1 buwan. Konti na lang. Alam ko ang limitasyon ko. Ang laki naman ng limitasyon mo. Lo Yuan. Kung talagang hindi mo mapigilan, pwede kitang tulungan. Mahalaga ang kalusugan mo. Makinig ka, matulog na. Shenzi, sa nakaraang buhay mo talaga. Gaano karaming kabutihan ang naipon mo? Hoy, narinig mo ba? Sabi nila, hanggang ngayon sa sahig pa rin natutulog si Ginoo. Anong kakaiba doon? Sinong lalaki ang hindi gusto? Ang bata at maganda. Ang ginang, pagkatapos ng lahat, nanganak na. Ang katawan, paano makakapantay sa mga batang dalaga? Baka kaya hindi niya ako hinahalikan sa gabi dahil hindi ako kagaya ng mga batang dalaga. Pero si Ginoo, hindi siya pala babae. At saka, nandiyan pa si Yuan. Hindi pa niya nakikilala ang gusto niya. Kapag nakilala niya, susugod din yan. Naranasan ko na yan. Sa buong mundo, walang lalaking hindi mahilig sa babae. Maliban na lang kung hindi siya kayang gumalaw. Tingnan mo si Ginoo, mukha ba siyang hindi kayang gumalaw? Nagsisitsismisan na naman kayo dito. Ayaw niyo na bang magtrabaho sa Lu family? Ginang, Huwag mong pakinggan ang mga katulong na ito. Nagsasabi lang ng kalokohan. Naniniwala ako kay Lo Yuan. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sigurado ako, hindi. Momay. Hindi ka ba pupunta sa opisina ngayon? Maganda ang panahon na yon. Halos tapos na ang mga gawain. Dati sinabi ni Yuan, gusto niyang maglaro ng Lego para sama-sama tayo. Mome, maglaro tayo ng Lego, okay? CJ, Kumusta po, Ginong Lu? mukhang gusto na munting prinsesa ang lugar na ito. May promo ang parent-child Lego class ngayon. Gusto niyo po bang? Ako at si Shenzi. Dapat talagang mas madalas kaming kasama ni Yuan. Tara, usap tayo. Sage po. Nasaan ang inyong tagapamahala?
Darating siya mamaya. Sandali lang po muna. Ginong Lu. Araw-araw na nakaharap sa isang babaeng hindi na maganda, siguradong nakakabagot. Ang babaeng yan, hindi marunong mag-ayos, at may nakakadiring marka ng pagbubuntis sa katawan. Ako iba, palagi akong nag-ehersisyo, mas firm ang katawan. Araw-araw, pwede kitang bigyan ng iba't ibang karanasan. Sok Xiaolan. Umalis ka dito. Wala akong interes sa'yo. Lo Yuan, hindi ko inakalang ganito ka pala. Mome, hindi ba't dinala mo ako para hanapin sa daddy? Bakit tayo umuwi na naman? Hindi siya karapat-dapat maging daddy mo. Mome. Z, magiging maayos ka, makinig ka sa doktor. Mabait ka, ha? Magiging maayos kaya si Mome? Magiging maayos si mommy. Maraming nawalang dugo ang pasyente. Kailangan ng dugong type B. Walang dugo sa blood bank. Kunin ang sa akin, type E ang dugo ko. Alagaan mo si Yuan. Sage. Doktor, kumusta na ang asawa ko? Matagumpay ang operasyon. Nervyos lang ang pagkapagod. At anemia ang dahilan ng pagkahilo. Buti na lang naagapan. Magpahinga lang ng ilang araw. Gagaling na siya. Mabuti naman kung okay na. Pero, Boss Lu, baka may kinalaman sa mental health ni Mrs. Ang kanyang nerbiyos. Makipag-usap ka ng mas madalas sa kanya. Alam ko na. Mental health. Baka may mga bagay pang nangyari na hindi ko alam. Masakit pa ba? Lo Yuan, alam kong dahil lang kayo anyuan. Tayo nagkatuluyan noon. Pag gumaling na ako, tapos na ang ating kasunduan. Aalis ako sa pamilya Lu. Pero dapat sumama sa akin si Yuan. Pwede naman kayong magkita pagkatapos. Bakit mo naiisip yon? Hindi ba totoo iyon? Momay, gusto ko si Momay. Wala ka ng pera ngayon. Wala ka ring matitirhan. At hindi mo maaalagaan ng maayos si Yuan. Magpagaling ka muna. Papasukin ko si Yuan. Mome, kasalanan ko, hindi kita nahawakan. Okay lang, Yuan, hindi mo kasalanan ito. Okay na si Mommy. Z, mag-ingat ka. Paano ka nahulog sa hagdan? Lola, ate, okay na ako. La Yuan, Ano ba ang asawa mo? Kasalanan ko. Sabihin mo, ano ba ang nangyari sa'yo at kay Z? Z, kung gusto mo talagang umalis sa pamilya Lu, hindi masarap ang ipinipilit kaya palalayain kita. Yuan, unahin kong ayusin ang lahat. Babalik ako para sunduin ka at umalis tayo. Ma, huwag kang umalis. Ed, Paano mo ako nakita? ate, sumama ka na sa akin. Hindi na tayo magkapatid, huwag mo akong tawaging ate. Ate, na-ospital si nanay. Na-aksidente siya, nasa ICU. Sabi ng doktor, malapit na. Gusto kanyang makita. Paano siya na-aksidente? Mamatay ako kung nagsisinungaling ako. Ate, isipin mo na lang ang pag-alaga niya sa'yo. Puntahan mo na siya.
Bakit mo ako dinala rito? Hindi ka na makakatakas. Ha ha ha. Ha ha ha. Ang sariwa talaga. Niloko niya na naman ako. Shenzi, sabi nila sa mayamang pamilya ka. Hindi ka naman pinapahalagahan. Nakaligtas ka noon, ngayon. Sumunod ka na lang. Tahimik dito. Si Mang Lito, gusto ka rin. Manglito ang tawag sa kin. Pero maalaga ako. Huwag niyo akong pangarapan. Ay, matapang. Gusto ko yan. Ha ha ha. Narito na siya, yung pera. Handa na ang pera. Hintay ka lang. Buong buo. Nanay, minsan naiisip ko. Talaga bang anak kita? Hindi ka ba natatakot sa karma? Sa totoo lang, nakita ka lang namin sa damuhan. Isang anak sa labas. Kung hindi dahil sa dot, hindi kita ililigtas. Sa mundong ito, ang walang pera ang may karma. Tapos na ang usapang pera, mag-enjoy ka. Sige na, umalis na kayo. Huwag niyong istorbohin. Ha ha ha. Mahal, magsimula na tayo. Ginulu, nawawala ang misis mo. Anong nangyari? Nawala sa mata ang aming mga tao sa kalye. Hahanapin namin siya kahit buong Shencheng baligtarin. Aking giliw. Sumunod ka na lang, huwag ka nang umalma. Makinig ka sa akin. Aray, Mamatay man ako, hindi kita pagbibigyan. habang lumalaban ka, lalo kitang nagugustuhan. Ang ganda ng mukha mo, halik muna. Aray, Huwag mo akong gagalawin, baka mabungi ka pa. ang daya mo. Nangangagat ka pa. Ayaw mo sa magandang pakiusap, sama-sama ka pala. Hintayin mo lang. Giliw. Saan ka tatakbo? Huwag kang lalapit kung hindi kita palalampasin. Ang cute mo. Saan ka tatakbo ngayon? Sumunod ka na sa akin, ahahaha. Matapang ka diba? Matapang ka? Kumagat ka kung kaya mo, ha? Alam mo ba kung kaninong babae ako? Wala akong pakialam kaninong babae ka, ngayon lang. Ako lang ang may-ari sa iyo. Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay ko na ako ang babae ni Lo Qingyuan? Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ni Lo Qingyuan. Ahahaha. Nagmamalaki ka lang. Sino ba si Lo Qingyuan? Bakit ka ibibenta ng nanay mo sa akin? Tingnan ko lang kung ano ang mangyayari. Kapag ginawa ko ito sa iyo, Tulungan mo ako. habang sumisigaw ka ng tulong, lalo akong nasasabik at nagugustuhan ka. Tulong. Bitawan mo ako. Sino ang may lakas ng loob galawin ang babae ni Lo Qingyuan? Sino kayo? Sinira mo ang kasiyahan ni Old Man Lee. Nandito ka na. Saktan siya. Alam niyo ba kung sino ako? Kilala ko si Master Lu. Ayan niyo ba siyang haapin? Nakakatakot ba? Tawagin mo nga si Boss Lu para makita ko.
Hintayin nyo, mamamatay kayo. Boss Lu. Ikaw si Lu Chengyuan? Ano ba yan? Lahat na lang. Numero ko. Ililipat ko ang mga di importanteng tao sa phone ko. Mali talaga ako. Hindi ko talaga alam na siya. Ang girlfriend mo pala. Parehong tuntunan, Alice. Uwi na tayo. Sa susunod, magtatangkang tumakas ka pa ba? Masyadong nagmamadali ang huling regalo. Isa ito sa mga handog ko para sa inyong kasal. Pakawalan mo ako. Sino ka ba? At may karapatan kang magsalita sa akin ng ganyan? Magpapakilala ako. Ako ang kapatid na babae ni Lu Chengyuan, ang dakilang dalaga ng Shencheng. Dito, pala talagang taong di ko kayang guluhin. Magsalita ng maayos o di ka makakalabas ang pinto. Mali ako. Hindi ko dapat sinubukang akitin si Boss Lu. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sabihin mo, bakit mo sinaktan si Ziyi? Bakit? Bakit siya? Ang pinapabora ni Boss Lu, gusto kong sirain lahat yan. Mas mabuting tanungin mo ang sarili mo, bakit di mo siya kayang pantayan? Siya ang buong mundo ko. Tapos na, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na ipaalis ka. Tatay mong babaero, laging may babae. Yuan, patawarin mo na si tatay, please. Depende sa ipapakita mo. Yuan, sumama ka kay nanay. Ano ba dito? Nasusubukan pa si tatay. Kailangan kong protektahan si nanay. Nag-uusap lang kami ni nanay. Labas muna tayo, okay? Anong usapan yon? Bakit di ako makikinig? Ay, pinag-usapan lang namin ni tatay kung Bibigyan ka namin ng kapatid. huwag na natin silang istorbohin. Yuan, makinig ka, labas muna. Sage, pinalampas ko muna si tatay. Sa tingin ko si Yuan. Medyo nag-iisa. Sa tingin mo ba, hindi ako kasing ganda? Ng mga bata. At dahil nagkaanak na, di nakagaya ng katawan nila? Kahit gaano kaganda ang mga yon, wala yon sa akin. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda maging noon man. O ngayon, si Shenzi lang ang minamahal ko. Bihira kang hindi tumulak sa akin na yon. Mabuti ang recovery ko, sabi ng doktor. Lu Chengyuan, dahil sa pag-aalaga kayo Yuan noon, hindi ko natapos ang CE exam na inihanda ko sa kolehiyo. Gusto ko itong tapusin. Sige, ayusin ko na. Tinatanggap ko ang sinseridad mo. Z, mga libro, notebook, thermos, pencil case. Nandito lahat. Baby, mag-aaral na si mama. Kaya mo yan, mommy. Mag-aral kang mabuti. Ikaw din, mag-aaral ka na. Huwag kang magyabang.
Honey, pwede bang tanggalin na yung mga tao? Paano ako makakapag-aral ng ganyan ka-high profile? Z, nakatago sila ngayon. Para protektahan ka. Hindi makakaabala sa pag-aaral mo. Dad, medyo okay ang performance mo ngayon. Pinapatawad kita ng 1%. 1% lang. Boss Lou, nalaman na, ginaya si Mrs. ng nanay niya, at ni Shen Chansi para umuwi. Nasaan na sila ngayon? Nag-abroad sila agad. Akala nila ligtas na sila sa ibang bansa. Gawin ang dapat gawin. Pero pamilya pa rin sila ni Mrs. Natatakot ako. Hindi sila karapat-dapat maging pamilya ni Z. Opo. Hello, Z, tulungan mo naman kami. may mukha pa kayong tumawag sa akin. Hinahabol kami ng asawa mo hanggang sa ibang bansa. Nagtatago na lang kami. Ate, pakiusapan mo naman si kuya. Pamilya pa rin naman tayo. Pamilya, paulit-ulit ninyo akong sinaktan. Ngayong wala na kayong takbuhan, sasabihing pamilya tayo. Hindi ba kayo nahihiya? Z, ayaw pa naming mamatay. Anong pakialam ko kung mamatay kayo? May pagmamahal ba tayo sa isa't isa? Hindi mo talaga kami tutulungan. Hindi kayo karapat-dapat tulungan. Hayop. Sinisayang ko lang ba ang pagpapalaki sa'yo? Ganyan ka ba magpasalama? Ang mga binasa mong libro, napunta lang sa wala. Pagpapalaki, mula pagkabata, puro palo at mura lang ang inabot ko sa inyo. Hindi ako nag-aaral, naglilinis lang ako o nagtatrabaho sa bukid. Sa pag-aaral ko, nag-ambag ba kayo ng kahit piso? Ang allowance at tuition ko, sa pagpulot ko lang ng boat galing. Sa sarili kong pag-ipon. At paulit-ulit nyo akong gustong ibenta. Kay ganito't ganoon, tawag mo ba iyang pagpapalaki? Hoy hoy, Bakit walang tunog? Hoy! Bakit ka nandito? Gusto mo bang maghiganti ng personal? Anong balak mo? kung may lakas ka, patayin mo ako. Pabibilisin kita sa kulungan. Sabi ko sa inyo, mas maganda sa Pilipinas. Pero dito kayo sa lugar na walang batas, naghahanap ng kamatayan. Bakit ko pa kayo pipigilan? Tumigil ka sa pagkahol. Tumigil ka. Huwag na, huwag na. Shenzi, mali na kami. Pakiusap, patawarin mo si Chansey. Kapatid mo siya. Hindi kayo nagkakamali, takot lang kayo. Huwag na, huwag na. Ako na lang. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit palagi mo siyang pinoprotektahan. Ang lahat ng gastos sa bahay, ako ang sumasagot. Siya, nag-ambag ba siya ng kahit piso? Kahit papaano, anak pa rin siya. Siya ang magpapatuloy ng lahi ng pamilya Shen. Hindi ba't ganoon naman talaga ang tradisyon? Kaya kailangan kitang isakripisyo. Sige, tingnan natin kung protektahan ka ng basurang to. Bitawan sila. Opo. Shenzi, papatayin kita. Ang asawa ng amo namin, kayang-kaya mo bang galawin? Tigil. Anak, okay ka lang ba? Grabe naman ang pagmamahal ng ina at anak. Pero hindi ko alam kapag harap-harapan na ang kamatayan. Gaano kalalim ang pagmamahal na yan? Isang tao lang ang lalabas ng kwartong ito ngayon. Ang bomba sa katawan nyo ay maliit. Saktong-sakto para pumatay ng isang tao. Ang dalawang remote na ito ay kumukontrol sa kani-kanyang bomba. Pumili kayo. Sino ang papatayin? Talagang makabubuhay ito sa isa sa atin. Kailan ba ako nagsinungaling? Inay, matagal ka nang nabubuhay. Bata pa ako. Kailangan kong magpatuloy ng lahi ng pamilya Shen. Ibigay mo na sa akin ang pagkakataong mabuhay. Pwede ba? Tiancy, nanay mo talaga ako. Ano naman kung nanay, sa ganitong sitwasyon, kasalanan mo pa rin ito. Kung hindi mo sinabi na si Shenzi ay isang palamunin, hindi sana ako nakarating sa ganitong kalagayan. Magsalita ka. Narinig mo ba, ito ang iyong mabuting anak na lalaki. Sarili lang ang iniisip niya, lahat ng responsibilidad ay ipinapasa sa iyo.
Nagkamali ba talaga ako? Hindi ako nagkamali. Mas mahalaga ang anak na lalaki kaysa babae. Hindi ako nagkamali. Wala nang pag-asa. Ngayon dito, isa ang mamamatay o kayong dalawa ay mamamatay. Inay, ito na marahil ang huling bagay na magagawa mo para sa akin. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Isa lang sa atin ang mabubuhay. Tiancy, sobrang nabigo ako sa iyo. Hindi umalingaw-ngaw. Bakit hindi umalingaw-ngaw? Paano ako mabubuhay kung hindi ka mamamatay? Ito ba ang anak na lalaki na mahal ko? Inay, tulungan mo na ako. Pwede ba? Tulungan mo na ako. Hayaan mo akong patayin siya. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Hayaan mo akong patayin siya. Talagang isang eksena ng pagmamahal ng ina at anak. Eksena. Ibig mong sabihin, wala ka talagang balak na patayin kami. Ang pagpatay. Hindi ko kayang gawin. Shenzi, papatayin kita. Kayong mag-ina, ilang taon na ninyo akong niloloko. Gaano katagal pa hindi ninyo na matiis? Inay, tingnan mo, ito ang iyong mabuting anak, alam ko. Hindi ako totoong anak ninyo, ngunit sa totoo lang. Kung konting kabaitan lang ang ipinakita mo sa akin. Kahit kaunti lang, magiging masayang pamilya tayo. Z, nanay ang may kasalanan sa iyo. Sheng Yuan, pagod na ako, umuwi na tayo. Kolektahin ang lahat ng ebidensya ng kanilang illegal na gawain at krimen. Ipadala sila pabalik sa bansa. Huwag hayaang mamatay sila tungkol sa pagpapahirap. Gusto kong makulong sila habang buhay. Umalis na tayo. Nanay, okay ka lang ba? Z, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tapos na yon. Mga hayop talaga. Hindi, mas masahol pa sa hayop. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng anak nito. Ang lakas ng loob ng mga yon na gawin yon kay Z. Huwag na natin silang banggitin. Talagang okay na ako. Wala na akong kinalaman sa kanila. Wala na talaga. Z, huwag kang malungkot. Nandito kami para sa'yo. Pamilya tayo. Mali, kasama rin ang mga kapatid mo. Ang liit na to. Ang bait-bait ni Yuan. Bigyan kita ng regalo, apo. Anong regalo? Lola, sino sila? Ako ang guro sa piano ng Batang Prinsesa. Nanalo ako ng ginto medalya sa Warsaw International Chopin Piano Competition. Ako ang guro sa pagpipinta ng Batang Prinsesa. Nanalo ako ng Lifetime Achievement Award sa Venice Biennale. Ako ang personal na guro sa sayaw ng Batang Prinsesa. Props sa Columbia University Dance Department. Ako ang guro sa matematika ng Batang Prinsesa. Ako ang gumawa ng mga math exam sa college entrance test sa nakalipas na sa taon. Lola, gusto kong matutong sumayaw. Sige. Hindi lang isa ang dapat matutunan ni Yuan. Dapat matutunan lahat ng importante. Umalis na kayo. Z. May regalo rin ako para sa'yo. Pasensya na. Ang tagal na nating magkasama. Pero wala pa akong naibigay na magandang regalo sa'yo. Inihanda na ng kapatid ko ang singsing na to. At pinapunta pa ang isang master engraver para lang makagawa ng isang natatanging singsing para sa'yo. Sheng Yuan. Z, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Lola. Nanay, pag pinakasalan mo si Dade, ano ang makukuha ko? Ang makukuha mo. Siguro, may mga kapatid kang makakalaro. Ayoko ng mga kapatid na makakalaro ko. Bakit? Ayaw mo ng mga kapatid. Hindi, gusto kong hati-hatiin nila ang 4 na guro. Hiniling na ang kasal, kailan naman ang honeymoon? Saan mo gusto mag-honeymoon? Kahit saan, ikaw bahala. Pagkatapos ng exam mo, mag-world tour tayo. World Tour. Gusto ko rin. Ako rin. Yuan. Para sa 2 tao lang ang world tour na yan. Ayaw na ba sa akin ni Mama at Papa? Siyempre naman hindi. Gagawa lang kami ng kapatid mo. Ayaw mo ba ng kapatid?
ayoko na palang sumama. Para may tumulong sa akin sa 4 na teacher ko. Hintayin mo ako sandali. Binigyan ako ni Atik si Wen ng damit, sabi isuot ko raw para sa'yo. Hintay ka sa labas, huwag kang tumingin. Sige, sige, hintayin kita. Tutulungan ba kita? Hindi na. Ako na. Ang ganda. Kahit anong isuot mo. Gusto ko. Ano ba talaga yan, ang sikreto-sikreto? Cake shop. Hindi ba matagal mo nang gustong magtayo ng cake shop? Salamat, Cheng Yuan. Anong salamat? Papa, pwede ba akong kumain ng kahit anong keke dito? Kakain ka pa? Magiging baboy ka na. Katulad ng tatay mo. Tara, maglibot-libot tayo. Eldeneth. Halika kay mama. Z, tingnan mo muna, may tatawagan lang ako. Eldeneth. Cheng Yuan, nakabalik na ako. MS Hanshu, nitong 2 taon sa Europe. Sunod-sunod ang mga award na napanalunan mo. Naging pinakabata na. Concert violinist. Bakit ka biglang umuwi? Para sa isang tao. Noon, dahil sa karera. Ang dami naming napalampas. Ngayong bumalik ako. Gusto ko lang maging babae sa likod niya. Sino siya? Cheng Yuan, naalala mo pa ba ako? Hindi ba pangalan ni Papa yon? Gusto rin kaya ni Tita sa tea si Papa? Lola, si Cheng Yuan at siya. Wala naman talagang nangyari kay Cheng Yuan at sa kanya. Noon lang. Na-impress lang si Cheng Yuan sa talento niya. Kaya tinulungan niya. Aray, kasalanan ko rin. Noong una, hindi talaga pumayag si Cheng Yuan na magpakasal. Kaya pinag-isa ko sila. Kaya naman, May mali siya si Hanshu kay Cheng Yuan. hanggang ngayon, Pero ngayon, si Cheng Yuan sa'yo. tiyak na buong puso. Huwag kang mag-alala. Wow, ang ganda-ganda talaga ni Hanshu. Ang ganda rin ng boses niya. Nagkita ulit si Hanshu at Cheng Yuan pagkatagal-tagal. Nagbalikan sila, ang sweet, love it. Ay, Uwi ka na. Bakit ang tagal mong umuwi nitong mga nakaraang araw? sobrang busy. Busy sa pakikipag-date kay Hanshu. Maliligo muna ako. Z. Pakisuyo ang pantulog ko. CJ. Hoy, Xiaotang, huwag ka nang magtrabaho. Dala ko tong milk tea para sa'yo. Salamat, bossing. Ikaw ang gumawa nito. Ang galing. Hello, ano po ang kailangan nyo? Ikaw si Shenzi. Sino ka? Akala ko nagpapatakbo ka lang pala ng cake show. Pangit pa ng gawa mo. Ikaw si Hanshu, ang pinakabatang. World-class violinist, napanood ko ang concert mo. Ang galing-galing mo talaga. Siya pala si Hanshu.
Ang ganda talaga at ang classy at ganyan pa ang titulo. Samantalang ako, wala. Kung ako si Lo Chengyuan, siya rin ang pipiliin ko. Akala ko mahal na mahal ka ni Cheng Yuan. Bakit wala man lang siyang maayos na alahas na ibinigay sa'yo? Ito ngang ibinigay niya sa akin, aabot ng 30 hanggang 40 milyon ang halaga. Ang mga ibinigay sa akin ni Chengyuan, hindi ko lang sinuot. Wala kayatay, ang lalaki. Hindi gagastos para sa babaeng hindi nila gusto. Malika, mahal na mahal ni Daday si Momay, itong keke shop na ito. Regalo niya kay Mommy. Ang maliit na tindahan na ito ay wala pang halaga, kumpara sa isa sa mga hikaw ko. Nagsisinungaling ka. MS Hanshu, iginagalang ko ang iyong sining. Pero kung naninira ka sa aming tindahan, hindi ako magdadalawang isip. MS Shen, dapat mong kilalanin ang iyong sarili. 2 taong magkaiba ang estado, ay hindi magkakatuluyan. Ayon kay Cheng Yuan, kung hindi mo siya binigyan ng isang palamuning anak na ito, hindi kanya lilingon. Kung galing kay Chengyuan ang sinabi mo, harapin niya ako. At isa pa, masunurin ang anak ko. Hindi siya pabigat. MS Hanshu, hindi ka welcome dito sa tindahan. Lumabas ka. Hindi ka welcome. Lumabas ka. Yuan Yuan. Ate Hanshu, okay ka lang ba? Bakit mo itinulak si Ate Hanshu? Gusto mo ba siyang patayin? Hindi ako. Hindi ka. Kitang-kita kung ikaw ang nagtulak. Naiinggit ka lang sa galing ng ate ko. Asuklam-suklam ang taong inggit tulad mo. Itinulak mo siya. Hindi ako. Siya ang nahulog. Tama na. Alam ko na. Okay ka lang. Cheng Yuan, nandito ka na. Momay, hindi ba naniniwala si Daday? Pero, siya yung masamang tiyahin ang unang bumitaw. Yuan Yuan, maniwala tayo kay Daddy. Shenzi. Na-concussion si Hanshu. Cheng Yuan, huwag mo nang sisihin. Si Z, hindi niya sinasadya. Kapag nagkamali, dapat aminin. Ay, tapos na ang usapan. Huwag na kayong mag-away dahil dito. Hindi pwede. Cheng Yuan. Ganun ka ba kawalang tiwala sa akin? Ay, Cheng Yuan, tapos na yon. Hindi ako magdadamot. Huwag mo nang saktan si Chen Z. Siyempre, hindi ko siya sasaktan. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Akala mo ba hindi ko alam? Cheng Yuan, Hanshu, itigil mo na yung mga pakulo mo. anong nangyari sa'yo? Kilalang kilala ko si Shenzi. Maraming nakakita, siya talaga ang nagtulak sa akin. Eh di, ipadala ko sa buong internet yung video sa cake shop. Ipadala ko sa buong internet. Alam mong kaya ng pamilya Lu. Kanina naman, panig ka sa akin. Hanshu, binabalaan kita. Lumayo ka kay Shenzi. Kung hindi, ibabagsak kita agad. Ah, kanina pala, nagpapanggap lang siya para kay Hanshu. Shenzi, anong karapatan mong nasa tabi niya? Akala ko talaga hindi ka naniniwala sa akin. Asawa kita. Kung hindi sa'yo, kanino pa ako maniniwala? Yitsen, kailangan ko ng paliwanag. Noong araw na yon si Hanshu. Nag-aya sa akin kumain, humingi ng tulong para sa concert. Di ko inasahang may kumuha ng litrato, pinost online. Totoo yan. So, gawin ko sa'yo. Harapin ka. Tapos noong araw na yon si Hanshu. Pumunta sa cake shop ko, sabi niya. Regalo sa akin ni Cheng Yuan tong hikaw. 3 milyon ang halaga. Sabi pa, cake shop ko. Hindi pa abot sa kalahati ng halaga nito. Lasiw. Anong hikaw? Nagkukunwari ka pa. Nakita ko yon sa bulsa ng damit mo. Wala ko sana sa ika-negatibo 7 anibersaryo natin. Ibigay sa'yo. Yung hikaw na yon, ipinagawa ko yon. Isa lang yon sa buong mundo. Anong ika-negatibo 7 anibersaryo? Yung gabi ng 7 taon na ang nakalipas. Sige, sige, alam ko na. Eh bakit meron din si Hanshu? Malamang nalaman niya yung record ng pagbili. Bumili ng peke.
Yuan. Na-miss niyo ba ako? Hi, Z, narinig ko, pinagsabihan ni Cheng Yuan. Si Hanshu para sa'yo. Ngayon, sigurado ka na, ikaw lang nasa puso niya. Alaynan. Anong ginagawa ninyo? Shenzi, ikaw, kabit. Samantalang wala si Ate Hanshu sa bansa. Kinuha mo ang boyfriend niya. Itinulak mo pa si Ate Hanshu. Nasira ang mukha niya. Kaya mo ba ang responsibilidad? Putang ina, kabit. Walang hiya. Huwag mong sasabihin ang nanay ko. Ikaw yung bastardo, no? Talagang walang pinag-aralan. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Hinampas mo ako. Ano naman kung hinampas kita? Akala mo ba si Shenzi ay yari sa puti? Pwede mo akong insultuhin, pero huwag ang anak ko. Kung wala itong anak sa labas, makakapasok ka ba? Sige, sinasabi mong nakapasok ako nang walang kalaban-laban. Itatanong ko sa'yo, kailan umalis ng bansa si Hanshu? 5 taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang anak ko. Naaalala ko. Nasa Pilipinas pa si Hanshu, 6 na taon na ang nakaraan, di ba? Paano naging pagsingit yan? Malinaw na wala siyang kakayahan. Katarantaduhan, saang bagay mas mababa si Ate Hanshu sa'yo? Tiyak na gumamit ka ng ilang maduming paraan. Dahil hindi mo na ako kaya talunin sa usapan, nagsisinungaling ka na? Hindi nagsisisi ang babaeng ito. Mga kaibigan, sirain natin ito. Tigil. Kung lalapit pa kayo ng isang hakbang, ang video na ito ay ibibigay sa pulis. Maghanda kayong makulong. Akala mo ba natatakot ako? Tara na, mga kaibigan. Boss Lou, ang kasal na ipinapagawa mo ay handa na. Tungkol naman sa pribadong eroplano at jet para sa world tour. Handa na rin ang lahat. Mabuti. Huwag mo na sabihin kay Z. Surpresahin natin siya. Opo, Mukhang nagbago na ang isip ng batang to. Ano ang nangyari? Yuan? Anong nangyari mo? Sinira ng mga fans nung masamang tiyahin ang keke shop. Hanshu, ang mga fans mo, sinira ang lugar. Ng asawa niyang Master Lou. Ang panganay na anak na babae. Ng asawa niyang Master Lou ay nandun din. Ano naman, kung makikipag-agawan sa akin ng lalaki, dapat handa siyang mabuhay ng malang kapayapaan. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Lou? Kung talagang gusto nilang gipitin ka, lahat ng nakamit mo ay mawawala. Gipitin ako, kailangan nila ng ebidensya. Mga fans ang sumira, hindi ako. Anong kinalaman ko? Huwag mong isiping hindi ko alam na ikaw ang nasa likod. At ikaw ang nag-udyok sa lahat. Kung hindi mo sasabihin, sino pa ang makakaalam? Sige, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita makokontrol. Assistant Zhao, bakit ka nandito? Mayroong malaking handaan ang pamilya Lou. Inyutos ni MR Lou. Ikaw ang pinakamahalagang panauhin at dapat kang dumalo. Alam ko na. May pagtingin talaga sa akin si Cheng Yuan. Ate Hanshu, bakit nakatayo ka lang diyan? Ay, hindi mo ba nakikita? Gusto ka pakasalan ni MR Lou. Cheng Yuan, Nagbago ka na ba ng isip? Pero biglaan naman ito. Wala akong suot na wedding gown ngayon. pakisalubong ang aking nobya. Cheng Yuan, gustong-gusto ko ang sorpresa na inihanda mo para sa akin. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa kasal namin ni Shenzi, Cheng Yuan, hindi ba ako? Ang pakakasalan mo, bulag ka ba? Ang galing-galing ng aming Ate Hanshu. Ikaw talaga ang puta. Nangahas kang agawin ang lalaki ng aming Ate Hanshu. Wala kang kinabukasan. Babasagin namin ito. Sino ang makakapigil? Huwag ninyong galawin ang manugang ng pamilya Lu. Anong manugang ng pamilya Lu? Nakaangat lang dahil sa anak sa labas. Kabit lang siya. Dinala pa niya rito ang anak sa labas. Nakakahiya. Walang hiya. Walang hiya talaga. Nag-aral ka ba ng batas? Alam mo ba, kung ilang taon ang parusa sa paninirang puri? Sige, ay demanda mo kami kung kaya mo. Milyon-milyon ang followers ng aming Ate Hanshu. Lahat kami ay kakampi niya. Kaya mo bang ay demanda kaming lahat? Ay demanda mo kami. Hanshu, sila ba ang pinapagawa mo nito? Cheng Yuan, hindi mo pa ba naunawaan? Ang daming followers ko. Kayang-kayang talunin itong Shenzi. Walang kwentang babae siya. Hindi karapat-dapat sa'yo. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat siya sa akin. Sa paningin mo, walang kwenta siya. Ngunit sa paningin ko, siya ay mabait, matatag, at matapang. Mga katangiang hindi mo kailanman magkakamit at hindi ka karapat-dapat magkaroon. Ang Z na mahal ko, mas mabuti siya ng 10,000 beses kaysa sa'yo. Nagsisinungaling ka. Paano mo magugustuhan ang isang babaeng walang koneksyon? Makakatulong ba siya sa negosyo mo? Hindi tulad ko, milyon-milyon ang followers ko. Maaari kong ipromote ang negosyo mo. At itaas ito sa mas mataas na antas. Anong koneksyon? Ako ang koneksyon niya. Tungkol naman sa negosyo, trilyon ang yaman ng pamilyang Shen. Kailangan ko pa bang tulungan mo akong mag-promote? Sino ka ba? Impossible, impossible. Cheng Yuan, mahal mo ako.
Sinusubukan mo lang ako, di ba? Tao dito. Kalabasin niyo itong baliw na ito at Ivan siya sa buong internet. At Hanshu. Halos nakalimutan ko na kayo, kanina di ba kayo? Gusto niyo na i-demand ako kayo? Zoe-Wan, ipaghanda mo ng abogado. Ilan sila ng mga gulit ko. Emie, menor di edad kami, hindi mo kami pwedeng ay demanda. Tama, menor di edad kami, ay demanda mo kami kung kaya mo. Bata ka pala ha. Kung hindi tinuruan ng magulang, kasalanan nila yon. Luyuan, i-demanda ang kanilang mga magulang. Wag po. Gagapangin ng tatay ko ang binti ko kapag ginawa niya iyon. Nagkamali na ako. Ang nanay ko ay, hindi na ako bibigyan ng allowance. Pasensya na po, pasensya na. Ginoong Lo Chengyuan, sa kapanapanabik na sandaling ito, ano po ba ang gusto mong sabihin? Kay Miss Shenzi, Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan at sama ng loob. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ikaw lang ang aking mahal kita. Shenzi, Salamat, Lo Chengyuan. Hinila mo ako palabas ng putik at kadiliman. Para akong naging tanglaw na nagpapaliwanag ng aking buhay. ikaw rin naman ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. ngayon, ito na ang pinakakapanapanabik na sandali. Halik na! Halik na! Aba, baka naglilihi na si Zia. Doktor, may problema ba sa kalusugan ng aking asawa? Walang kahit anong problema sa kalusugan ni Ginang. At nagdadalang tao siya ng kambal na lalaki at babae. Kambal na lalaki at babae. Mahal, baka kailangan natin ipagpaliban ng isang taon ang ating paglalakbay sa buong mundo. Okay lang. Yehey, meron na akong kapatid na tutulong sa akin sa homework balang araw.